Yay! Hello mga Marse, samahan niyo ako magluto ng garlic shrimp at itong mga kailangan natin. Siyempre, kailangan natin ng shrimp. So, 180 pesos yan. Siguro mga 12 pieces na yan. Ganyang kalalaki. Tapos, kailangan din natin siyempre ng garlic. Isang buo yan. Pinadad ko lang yan ng pinong-pino. At kailangan din natin ng Sprite, pampadagdag lasa. Kaya okay lang. Hindi naman natin yan mauubos. Kaya binawasan ko na yan. At syempre, kailangan din natin ng star margarine dahil budget meal lang tayo. At syempre, kailangan din natin ng oyster sauce. So, simulan na natin magluto. Alin na? So, ayan, ilagay na natin ang kawali. Buksan para uminit. At ayan na. Kailangan na rin nating ilagay ang star margarine. So, dalawa yan eh. Isang pack yan natin sa gitna. Tapos, ilalagay na natin siya kahit okay lang kahit hindi ganun kainit yung kawali dahil pag sobrang init naman masusunog naman yung star margarine natin. So ayan, pwede na rin nating isunod yung garlic. Ilalagay na natin yung garlic kasi nga mahirap na pag nasunog yung margarine. Hindi siya masarap. Ayan, lalagay na natin yung garlic. Isang buong garlic yan. Tinadtad ko lang ng pino. Mas maganda kung meron kayong syempre food processor yung para mag-aano siya, ipipinuhin niya yung garlic nyo. Pero parang magiging ano siya, garlic bits, mga ganon. So, mas maganda pag meron kayong food processor na ganon. At syempre, kung mapapansin nyo, hindi ganon parang napaka-dry ng paggigisa natin ng garlic. So, ang ginawa ko, nagdagdag pa ako ng isa pang star margarine. Yung parang kalahati lang nung sachet na nung nakita nyo kanina. Kalahati lang ng ganon. Okay na yun. Kasi konti lang naman yung shrimp natin. Konti lang yung hipon. Kaya pwede na yun. Nilagyan ko lang ulit kasi nga parang mabibitin siya yung sauce niya. Parang mabibitin. Kaya mas maganda kung lalagyan pa natin ng isa pang margarine. So, margarine na lang gamitin natin kasi sobrang mahal ng butter ngayon. Pwede rin namang butter. Kaya lang dahil nga mahal, gumawa na lang ako ng paraan. Replacement na rin naman kasi yung margarine na yan. Kaya okay lang yan. Tapos, ayan na, igigisa na natin siya. Pagkagisa natin, pwede na nating lagyan ng paminta. Konting paminta lang kasi titimplahan natin ulit yan mamaya. Paminta at asin, lalagyan natin siya, hahalu-haluin na natin. Make sure lang na hindi natin susunugin yung bawang kasi pag nasunog yung bawang, pag nag-brown-brown na siya, parang na siya, pumapait kasi siya, kaya kailangan natin bantayan, halu-haluin lang natin. Tapos, hindi lang ganun ka lakas yung apoy, dapat medyo mahina lang. Tapos, pagkatapos nating ilagay, maglalagay na tayo ng oyster sauce. So, ayan. Actually, yung oyster sauce na una kong nilagay, 3 yan kahapon. So, bali kalahati lang siya, hindi siya buong oyster sauce. So, kung mapapansin nyo, syempre, konti lang yung oyster sauce. Syempre, hindi siya ganun kasarap. Kaya, ang gagawin natin, syempre, magdadagdag pa tayo ng isa. Kaya, nagpabili pa ako ng isa sa asawa ko. So, ayan, ilalagay natin yung isa pang oyster sauce para kahit papano mas malasa siya. Kasi yung isa nga, bitin nga. So, ayan, nalagyan pa natin ng isa pang oyster sauce. Tapos, halu-haluin lang natin yan. Haluin lang ng haluin. Tapos, pwede na nating ilagay ang, syempre, yung shrimp. Wala naman ibang ingredients na ilalagay. So, shrimp. Ayan, hahalu-haluin natin yung shrimp na yan na napakamahal. Grabe, 180 lang piraso lang yan. Grabe, napakamahal na talaga ng mga bilihin ngayon. So, ayan, hahalu-haluin lang natin siya. At, malalaman naman natin na luto na yung shrimp pag iba na yung kulay niya. At huwag nating kakalimutan. Muntik ko pang makalimutan yung Sprite dyan. Kasi nagpapadagdag kasi siya ng lasa, ng paggigisa ng hipon sa margarine. So, dagdagan na natin ngayon ng paminta, pinong paminta at syempre asin. Lagi namang magkasama yan, kaya wag nung kakalimutan. Pag may asin, syempre may paminta. So, ayun na nga. So, syempre hahalu-haluin lang natin yan. Pwede rin namang hindi na maglagay ng Sprite kasi kaya minsan ayoko maglagay ng Sprite kasi nga sobrang nagsasabaw siya, parang sobrang dami niya ng sabaw. Kaya ang ginagawa ko minsan wala lang Sprite. Kasi okay naman yung lasa niya kahit walang Sprite. Mas gusto ko lang ngayon may Sprite kasi ang kakain kasi yung mga bata, so medyo choosy sila pagdating sa ulam. So, nilagyan ko ng Sprite para mas malasa pa siya. So, hintayin lang natin siyang
maluto. So, 'pag ganyan, ang ginagawa ko kasi gusto ko yung medyo, tuyo na yung sabaw ng ano, ng shrimp. So, tatakpan natin siya maya-maya. Pero okey na 'yan kung gusto niyo ng ganyan yung consistency, kung gusto niyo ng may sabaw, okey na rin 'yan. Pero ako gusto ko kasi yung medyo tuyo, kaya ang ginawa ko, pinatuyo ko pa siya. Ayan, ayan na, ganyan na yung gustong-gusto kong ano, 'yan na yung gusto kong perfect para sa'kin na consistency ng sabaw ng shrimp. So, parang ano na siya, dry na siya, pero may konti pa ring sabaw kasi mas gusto pa rin ng mga bata yung may sabaw. So, ayun lang, samahan niyo ako ulit next time. Thank you mga Marce, next time ulit, bye-bye.